Habang nag-aantay sa preparation ng Gilas Pilipinas para sa Asian Games, meron ngang nagaganap sa ating local hoop scene. Yan ay ang PBA Draft Combine at PBA Draft na magaganap sa September 17, 2023 sa Sunday na pala yan. At dito nga sa PBA Draft, magkakaroon ng pagkakataon yung mga kupunan pumili ng mga fresh talents mula sa draft pool. At alam nyo naman yung process ng draft na yan. Pero ako lang ba yung nakakaramdam ng ganito? Ako lang ba yung hindi nahahype sa PBA Draft? Dati kasi kapag sinabi mong PBA Draft, as a fan matutuwa ka eh. Kasi yung mga sinusuportahan mong players, mula college hanggang semi-pro, makikita mo ng tutungtong sa PBA. Tapos kasama pa dyan yung pinagdadasal mo na sana yung paboritong player mo mapunta dun sa paboritong team mo para isang suportahan na lang. Naalala ko tuloy ang earliest PBA draft memory ko ay nung 2005. Kasi dun na-drop si Mac Macardono, sobrang idol na idol ko yun. Nanonood din ako ng PBL nun, so familiar ako kahit papano sa ilang players dun. Tapos nung nakita ko si Anthony Washington pa nga tawag kay J-Wash nun sobrang saya ko kasi napakalakas nun sa well coat. As a fan, talagang na-excite ako nung mga panahon na yun kasi makikita ko na silang maglaro sa PBA at mas regular ko na silang mapapanood. Habang tumatagal at namumulat ako sa proseso ng PBA, parang tinatamad na akong suportahan yung draft. Kaya hindi ko talaga alam kung ako lang ba yung nakakaramdam ng ganito. Pero alam nyo yun, ako lang ba yung hindi na nakikita yung kahalagahan ng PBA draft? Hindi tulad sa NBA, sa PBA kasi parang wala nang kwenta yung draft in terms of yung mga teams na makakakuha ng first overall pick. Unless yung top pick mapupunta sa mga independent teams tulad ng Rain or Shine, Phoenix at Converge. Pero kung wala dun sa tatlong yun, alam nyo na kung saan napupunta yan Isipin nyo sa NBA nangyari yung ganyan. Halimbawa, ang nag-number 1 pick ngayon ay yung San Antonio. Nakuha nila si Victor Wembanyama. Tapos ang nag-champion Denver Nuggets. Pagdating ng draft, ang kukuha kay Wembanyama, Denver. Isipin mo may Wembanyama ka na, may Jokic ka pa. Di ba lugi yun? Kaya ako personally, tinamad na akong sumuporta dyan sa PBA draft kasi alam ko na talaga kung kanino mapupunta yan Doon lang sa 4 o 5 teams. Alam nyo na kung ano yung sinutukoy ko. Baka may magsabi, hindi naman sila yung nag-pick nun Oo, hindi nga sila magpipick nun, pero mangyayari at mangyayari din na pupunta yung mga player na yan dyan sa mga top 5 teams na yan. Isa pa, kaya sa tingin ko parang wala nang halaga o wala nang kwenta yung PBA draft kasi yung mga rich, nagiging richer lang, tapos yung mga mahihinang teams, yun pa yung lalong nagsasuffer. Ito na lang isipin nyo, meron kang number 1 overall pick, tapos kukunin niya ng mga mayayaman teams. Ang ipapalit sa'yo, 3 bangko nila, tapos 2 second round pick. Tapos papayag ka? Anong tawag mo dun? Ay nako, parang ewan talaga. Final thoughts. Ulitin ko hindi ko sinisiraan yung mga players na nasa PBA draft at hindi ko sinisiraan yung mga players na gusto pang magpa-draft dito sa PBA. Ginawa ko tong video na to para mapakita ko lang sa inyo yung perspective ko na kung gaano nakasira yung sistema nitong PBA draft na to. Ang draft ang dapat nagbibigay ng bagong dugo sa liga at bagong excitement para sa mga fans kasi dito natin mapapanood yung mga players na sinuportahan nga natin mula college pa. Maliban dyan, sa player side naman mas mabibigyan sila ng kumpiyansa at gaganahang maglaro kasi alam nilang maraming sumusuporta at nakaabang sa kanila. Hindi ito dapat ginagawang katatawanan o ginagawang tanga yung taong bayan na kung ano-anong hocus-pocus ang ginagawa nyo sa draft behind the scenes. Kaya habang ginagawa ko tong video na to, mas naiintindihan ko yung mga players na gusto na lang maglaro sa ibang bansa. Maliban sa malaki na yung kita, mas nagagamit at mas nade-develop sila. Ang hiling ko lang, sana sa darating na panahon at sa mas mabilis na panahon maayos ang sistema nitong PBA draft. Kasi tulad nga ng sabi ko, dito manggagaling ang bagong dugo at mas magbibigay buhay para sa ating pambansang liga. Kayo, anong masasabi nyo sa estado ng PBA draft ngayon? At sa tingin nyo, ano pa ang kailangan nilang i-improve? Let me know your thoughts dito sa comment section at maraming salamat sa suporta. Hanggang sa susunod kong content. Peace!